Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses, mga kababayan. At welcome po dito sa ating YouTube channel. At for today's video, magre-react po tayo dito sa kakapasok lamang po na balita mga kaboses, mga kababayan. Kasi nga po, ito raw pong si Gibo Teodoro mga kaboses, mga kababayan, pinatawan ng entry ban mga kaboses. Oh? Entry ban mga kaboses, mga kababayan, ng bansang China. Nako po. At hindi lamang po si Gibo, pati na po ang kanyang pamilya, no? Hindi po makakapasok na sa China mga kabos, mga babayan. So bago po tayo mag-react dyan, tungkol sa balitang iyan mga kabos, mga babayan, panoorin muna natin, no? Ito pong lumabas na ulat mula po sa News 5 mga kabos, mga babayan. Baka po kasi sabihin ninyo, no, na gawa-gawa itong balitang ito, abay hindi ho, at verified mga kaboses, at ito po, no, ngayon ang pumasok na balita mga kabos, mga babayan. Nagpataw po ng sanctions ang gobyerno ng China laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro dahil umano sa kanyang mga irresponsable at mapanirang pahayag. Ayon sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, hindi napapayagan ang kalihim at ang kanyang pamilya na pumasok hindi lang sa Chinese mainland kundi pati sa Hong Kong at Macau. Ayun. Hindi rin daw papayagan ng anumang organisasyon o individual sa China na makipagtransaksyon o makipag-ugnayan kay Teodoro at sa kanyang pamilya. Giit ng China, ilang beses na daw naglabas ng mga irresponsable umanong pahayag si Teodoro laban sa China na anilay nakasisira sa lehitimong interes ng China at maging sa relasyon nito sa Pilipinas. Wala pa pong tugon dyan si Secretary Teodoro. Mga kapatid, Ako po, ayun narinig niyo po mga kaboses, mga kababayan, yun pong sinabi no ng Ministry of Foreign Affairs po ng China, ano po mga kabos, mga babayan. Alam niyo ho, simple lamang po yung ito magre-react tayo kasi napaka-importante po nito. Usapin po ito ng geopolitical at ito pong ekonomiya, no? Ekonomiya at diplomasya, mga kaboses, mga babayan, kasi po ginawa po ito ng China kasi alam naman po natin, mga kaboses, mga babayan, napaka-vocal po, no, ni Gibo Teodoro, mga kabos, mga babayan, na animo yung talagang meron po talagang panglaban, ano po mga kabos, mga babayan, sa panahon po ng tayo po baka gerahin, no, ng China. Ano po, napakatapang, no, magsalita at mag-critic, mga kabos, mga babayan, tungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Alam naman po natin, na trabaho talaga kasi nasa Philippine Defense yan Defense Secretary natin yan si Gibo Teodoro, mga kabos, mga babayan. Pero yung punto lang naman po natin, dapat po mag-iingat po tayo. Ano po sa atin po pananalita? Lalo na po kapag ganyan. Buti nga si Gibo lang yung naban. Ano po? Paano na kaya kung maraming mga Filipinos doon? Maraming mga OFWs. At meron rin tayo mga kasunduan, no, dito sa Pilipinas sa pagpapaunlad, no, ng ating bayan. Dito pong alam naman po natin na sa globalisasyon, kailangan po natin ng talagang magandang relasyon doon sa kanila. Paano na lang mga kabos, mga bayan ngayon kung talagang biglang kumambyo ito pong China, mga kabos, mga bayan. At kasi yun nga kakatapos lamang po niya sinabihan na severe threat itong China sa Pilipinas. Kaya galit na galit ang China. Ikaw ba naman sabihan ng severe threat? Ano po mga kaboses? Tumutulong nga sa bansa at tumutulong sa mga OFW doon sa bansang Pilipinas. Wala namang inaalipusta. Ano po? So sa pananaw ngayon ng Beijing, ano po? Na talagang anti-China yung pahayag, mga kaboses, mga babayan. Pero ito lang, ano po? Ang effect nito, mga kaboses, mga babayan, hindi naman gaano. Ano po, kasi sabi nga po ni Gibo, wala naman daw siyang asset doon sa China no? At wala rin daw siyang plano. Napaka-hipokrito, mga kabos, mga babayan. Swerte ka, no? Kasi hindi mo kailangan pumunta doon. Paano yung mga OFW sa ber? At ang pinakamalaking epekto nito, nakikita natin, mga kabos, mga babayan, political at saka diplomatiko. Kasi kung mananatili tayo, mga kabos, bababayan, sa ganyang grabe, no, na criticism doon po sa China, mga kabos, mababayan, malamang sa malamang habang tayo nag-uusap, baka matrigger yung China.
Mairita mga kaboses, mga kababayan. Kaya nyo bang banggain yan? Sana man na tayo tatakbo sa US. Di lalo tayong magiging tuta niyan. Mga kaboses, mga kababayan, Philippine Independence pa naman ngayon. Ang gusto natin, paglaban natin yung karapatan natin nang hindi nang tayo nakakaapak ng ibang tao. Ayan, di ba mga kabos, mga babayan? Kasi maraming effect no? Although, ina-acknowledge natin yung mga positive views regarding dito sa epekto nito sa Pilipinas, mga kaboses, mga babayan, kasi nagpapakita ng bravery. Ano po? Talagang matapang ang Pilipinas kasi pinaglalaban yung soberanya. Mga kabos, at hindi na pressure sa foreign power. But again, sa nationalist perspective, mga kabos, mga babayan. Pero yun nga, meron din tayong tinitingnan sa kabilang banda. Kasi posible, no? Kaya sinabi ko mag-ingat-ingat tayo, mga kabos, mga babayan. Kasi hindi po malayo, na talaga pong yung tensyon ay lalaki pa. Ang sigalot ng China at Pilipinas. Baka maapektuhan po ngayon ang diplomacy, mga kaboses, mga babayan. Nag-uusap pa tayo Di ba? Mga kaboses, mga babayan. At baka magiging mas mahirap pa yung future negotiations nito sa West Philippine Sea. Kasi talagang pinaka-importante kung talaga bang yung mga statement ni Gibo Teodoro, mga kaboses, mga babayan, ay talaga bang nakadepensa ba talaga no, sa sovereign rights ng Pilipinas? Na pre-preserve ba yung peace, mga kaboses, mga babayan, nang hindi naiipit yung mga ordinaryong Pilipino, mga kaboses, mga babayan, sa geopolitical conflict? Kasi alam naman po natin, itong China, hindi naman po ito bako sa kasaysayan. Ang China po ay talagang nagbibigay ng sanksyon, lalo na po sa mga US officials, mga European lawmakers noon pa, mga Taiwanese officials, mga Australian politicians, na tinitingnan nilang kontra sa interes ng Beijing, mga kaboses, mga kababayan. At kabilang po ito sa toolkit, diplomatic toolkit nila, mga kaboses, mga kababayan. Alam po natin yung takbo na yan, kaya nga sinasabi natin na sana itong mga taong ito ay mag-ingat-ingat. Kasi yung maiipit lang naman tayo, buti sila kung magkaroon ng gera, baka lumipad ito sa ibang bansa at magtago doon kay Uncle Sam. Doon sa abroad, mga kaboses, mga kababayan, di ba po? Kung naiipit sila, paano na tayo, yung mga mangingisda dyan sa, sa karagatan? Paano tayo? Kaya sinabi natin, panawagan natin, alam naman natin ang responsibilidad nila na depensahan itong bansa natin, pero wag naman grabe. Yung mga statement, mga kabos, mga babayan, tingnan din natin, no? Tansyahin din natin yung, kumbaga, temperatura, mga kaboses, mga kababayan, di ba po? Kasi ito pong sanction laban po kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi lamang po ito personal, kahit sa kanya po nakatuon, hindi po ito personal na issue lamang, mga kabos, mga babayan. Nagpapakita po ito, o simbolo po ito, nang lumalaking tensyon, mga kaboses, mga kababayan, ng Pilipinas at China dyan po sa West Philippine Sea. Ito yung bunga Ito yung dahilan, mga kaboses. Ang tanong ngayon, paano ngayon, ano ngayon ang gagawin ng Pilipinas, na depensahan yung kanyang soberanya habang naiiwasan po natin yung posibleng malaking problema, mga kaboses, mga babayan, doon sa diplomasya at lalo na po sa usaping pang-ekonomiya. Since napakarami pong mga negosyo dito sa China, mga kaboses, mga babayan. At alam po natin yan, na malaki pong contribution ng China dito sa mga businesses sa Pilipinas. Meron din tayo mga professional dyan abroad. Di ba po? Meron po tayo mga OFWs dyan, na talagang namumuhay, mga kaboses, mga babayan, kasi nga sa kakulangan ng trabaho dito sa Pilipinas. Pero yun nga, mga kaboses, mga babayan, alam natin at we acknowledge yung pagtindig ng Pilipinas sa kanilang rights, pero sana timpla-timplahin rin natin. Siguro yung hindi naman siguro pagkaduwag, yung pagpapakita, mga kaboses, mga kababayan, ng pagtimpla ng tawag nito ng sitwasyon, mga kaboses, mga babayan. Kung hindi natin gagamitan yan, hindi naman siguro nakakaduwag yan. Ang atin lang, depensahan muna natin ang sarili natin sa pamamagitan po ng matiwasay, mapayapa po na paraan.
Hindi po sa ganito na mga statement, mga kaboses. So, tingnan nyo ngayon, nabaan tuloy itong si Teodoro. Ngayon, sinabi niya na hindi siya natitinag kasi wala naman daw siyang pupuntahan doon sa China. O baka matrigger na naman ang mga kaboses, mga babayan ng China. Baka palakihin pa ang isyong ito. Naku po. Kayo mga kaboses, mga babayan, may krisis pa nga tayo. Hindi nga kayo marunong manage ang ating gobyerno sa bansa natin. Ganyan pa yung asal ninyo. Kayo po mga kaboses, mga babayan, ano po yung reaksyon, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa napag-usapan po natin ngayong araw. Please comment po kayo sa baba. Pati pakihit na lang po yung notification bell at pakisubscribe mga kaboses, mga kababayan, at hit like, no? And subscribe para po sa susunod pa po natin na mga videos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood mga kaboses, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig at nanunood dito sa Standpoint Analysis. Standpoint with Kaboses Wins.